Hack Story presents. Eto na ba? Mukha nga, Mommy. Medyo low siyang for my taste. But the agency said she has excellent credentials. Sagot ni Sherwina. Ma'am Sherwina, Ma'am Risa, siya po si Allison, ang bago po nating kasama. Wika ni Dimple. Tumayo ka ng diretso. Huwag kang kuba. You are in the presence of the Imperials. Magandang araw po. Anong maganda sa araw kung mukha mong bubungad sa akin? So, anong pangalan mo ulit? Allison? Tanong ulit ni Sherwina. Allison po. A-L-L-Y-S-O-N. Whatever. It doesn't matter. Dito sa pamamahay na to, ang pangalan mo ay Hoy. O kaya naman, psst, maliwanag? Opo, ma'am. At anong dala-dala mo? Isang bag lang? Ganyan ka na baka desperada sa trabaho? Hindi ka man lang nag-abalang magdala ng disenteng gamit? Puna naman ni Risa. Baka naman, Mami, wala lang talagang gamit yan. Look at her clothes. Mukhang pinaglumaan pa ng kapitbahay nila. Sabi ni Sherwina na may halong pangiinsulto. Ma'am, baka po pagod lang sa biyahe. Sinong nagbigay sa'yo ng permiso para magsalita, Dimple? Wika ni Risa. Sorry po, Ma'am Risa. Buksan mo yung bag mo. Hoy, Po? ang sabi ko, buksan mo yung bag mo. Bingi ka ba? O sadyang matigas lang ang ulo mo? We need to inspect your belongings. Standard procedure. Ma'am, personal na gamit po ang laman niyan. Mga damit ko lang po. At sumasagot ka pa? Unang araw mo pa lang. Ganyan ka na. How dare you to question our rules in our house? Galit na sabi ni Risa. Dimple, kunin mo ang bag sa kanya at buksan mo sa harapan namin. Now! Pero, Ma'am Sherwina... Ano? Pati ba naman ikaw sasagutin mo ko? Gusto mo bang bumalik sa pagwawalis ng kalsada? Sigaw ni Sherwina. Hindi po, ma'am. Eto na nga po. Nag-aalangang lumapit si Dimple kay Allison. Dahan-dahan niyang iniabot ang kamay para kunin ang bag. Pero bago pa man niya ito mahawakan, mabilis na niyakap ni Allison ang kanyang bag at hinigpitan ang hawak dito bilang proteksyon. Pakiusap, wag po. Mga damit ko lang po ito. Ang pagyakap ni Allison sa kanyang bag ay tiningnan ni Sherwina bilang isang direktang pagsuway sa kanyang utos. Namulang mukha nito sa galit. Abat, talagang matigas ang ulo mo ha? You dare defy me in my own house? Kasunod ng sinabi ni Sherwina, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Allison. Ang lakas ng pagkakatama nito ay nag-iwan ng pamumula sa kanyang balata at ugong sa kanyang tenga. Dahil sa gulat at sakit, nabitawan ni Allison ang kanyang bag. Mabilis itong kinuha ni Dimple at napayuko na hindi makatingin. Si Risa naman ay nakangisi lang na parabang nanunood sa isang nakakatuwang palabas. Ang lahat ng sakit at kahihiyan ay naramdaman ni Allison ng sandaling yun. Ngunit sa kabila ng hapdi, isang imahe lang ang pumasok sa kanyang isip. Si Nanay Ami na nakahiga sa kama. Nanghihina at nagmamakaawa. Ang pangako ay binitawan niya. Hindi siya maaaring sumuko. Inilabas ni Dimple ang lahat ng laman ng bag ni Allison sa sahig. Ilang perasong damit, isang tuwalya, isang suklay at isang maliit na pitaka. Tingnan mo nga naman. Basura! Puro basura ang dala-dala! Wait, what's this? Dinampot ni Sherwina ang isang maliit at kupas na litrato na nahulog mula sa pitaka. Larawin yon ni Ami noong ito'y mas bata pa at malakas. Sino to? Ang nanay mo? Kaya pala losyang ka. May pinagmanahan ka. So pathetic.
Akma na sanang pupunitin ni Sherwina ang litrato nang mabilis na nagsalita si Allison. Pakiusap! Ma'am, wag po yan. At bakit hindi? Importante po sa akin yan. Yan na lang po ang natitirang alaala. Enough with the drama. Itabi mo na yan, Sherwina. She's not worth our time. Dimple, iligpit mo ang mga basura niya. Ihatid mo siya sa magiging lungga niya. Utos ni Risa. Opo, Ma'am Risa. Habang pinupulot ni Allison ang kanyang mga gamit, lumuhod si Risa para maging kapanday niya. Makinig ka sa akin, babae. May mga patakaran sa bahay na ito. Rule number 1. Bawal kang titingin sa amin ng diretso sa mata. You will always look down. You are beneath us. Understand? Opo. Rule number 2. Magsasalita ka lang kapag kinakausap ka. Ang opinion mo ay hindi mahalaga. Ang mga reklamo mo ay basura. And rule number 3. You eat what we leave behind. Kung may natira sa pagkain namin, swerte mo. Kung wala, matuto kang magutom. Maliwanag ba ang lahat ng yon? Maliwanag po. Good. Ngayon, lumayas ka na sa harapan namin. Your face is ruining my mood. Dimple, dalhin mo na yan sa bodega. Iniwan ng mag-ina sina Allison at Dimple sa sala. Dinala ni Dimple si Allison sa likod ng kusina sa isang maliit at masikip na silid sa tabi ng laundry area. May isang manipis na banig lang sa sahig at isang maliit na bintana na halos hindi mapasukan ng liwanag. Dito yung kwarto mo. Dimple, ano? Ang nanay mo, si Nanay Ami. Biglang nag-iba ang anyo ng mukha ni Dimple na wala ang awa at napalitan ng tigas. Wala akong nanay. At para sa'yo, ako si Ma'am Dimple. Huwag na huwag mong kalilimutan ang lugar mo dito, Allison. Dahil kung hindi, ako mismo ang gagawa ng paraan para pagsisihan mong araw na tumapak ka sa pamamahay na ito. Tinalikuran niya na si Allison at malakas na isinara ang pinto. Iniwan niyang mag-isa sa madilim na kwarto. Nakaupo si Allison sa malamig na sahig ng bodega. Yakap ang sarili. Ramdam pa rin niya ang hapdi ng kanyang pisngi. Pero mas matindi pa ang kirot sa kanyang puso. Ang bawat masasakit na salitang binitawan ni Sherwina at Risa ay umuulit sa kanyang isipan. Ang huling sinabi ni Dimple. Ang pagtanggi nito sa sariling ina, yon ang pinakamasakit na salita. Sa gitna ng madilim at malamig na bodega, muling bumalik sa isip ni Allison ang huling pag-uusap nila ni Nanay Ami, ang pag-uusap na nagdala sa kanya sa impyernong ito. Ilang buwanang nakakaraan, nasa simpleng ngunit malinis na silid si Allison sa tabi ng kama kung saan nakahiga ang nanghihinang si Ami. Ang mukha ni Ami ay maputla, ang kanyang paghinga ay mababaw pero determinado ang mga mata. Nay, heto na po ang gamutin niyo. Inumin niyo na po para lumakas kayo. Dahan-dahang umiling si Ami, isang mahinang ubo ang kumawala sa kanyang bibig. Mamaya, anak, may mas mahalaga akong kailangang sabihin sa iyo. Mas mahalaga po ang kalusugan ninyo. Nay naman, kailangan niyo pong magpalakas. Paano ako lalakas kung may kulang sa akin? Kung ang kalahati ng puso ko wala sa tabi ko. Hinawakan ni Ami ang kamay ni Allison. Ang pagkakahawak nito ay mahina, ngunit puno ng pagsusumamo. Ang anak ko, si Dimple, matagal na kaming hindi nagkikita at kasalanan ko. Nay, huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Naglayas po siya. Desisyon niya po yun. Pero ina niya ako. Dapat hindi ko siya hinayaang umalis. Masyado akong naging abala sa pagtatrabaho, sa pag-aalaga ng ibang tao. Nakalimutan ko ang sarili kong anak. Nay, huwag
Huwag niyo na pong isipin yan. Pinapahanap na po siya ni Daddy. Mahanap din po siya ng mga investigador. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa labi ni Ami. Hindi siya magpapakita sa kanila. Matigas ang ulo ng anak ko. Mailap siya. Lalo lang siyang magtatago kapag nalaman niyang may mga taong humahanap sa kanya. Kung ganun po, paano natin siya mahanap? Tumingin si Ami ng diretso sa mga mata ni Allison. Ang tingin nito ay puno ng pag-asa. Baka sa'yo makinig siya. Po? Sa akin po? Pero Nay, hindi niya po ako kilala at hindi ko po alam kung saan ko siya hahanapin. Nasa pamilya imperial siya. Nagtatrabaho bilang kasambahay. Nalaman ko lang sa dati kong kaibigan. Nagulat si Allison sa narinig. Ang mga imperial ay kilala sa kanilang yaman, ngunit kilala rin sa kanilang masamang ugali. Sa mga imperial? Hindi po ba delikado doon? Kaya nga ikaw ang kailangan ko, Allison. Ang anak ko, matigas ang ulo nun at ayaw na inuutusan. Pero ikaw, mabuti ang puso mo. May pasensya ka. Baka kung isang taong tulad mo na hindi siya huhusgahan ang kumausap sa kanya, baka sakaling makinig siya. Hindi bilang utusan ng ama mo, kung hindi bilang isang kaibigan. Hinigpitan ni Ami ang hawak sa kamay ni Allison. Ang mga luhay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pangako mo sa akin, Allison. Pakiusap. Ibalik mo siya sa akin. Gusto ko siyang mayakap. Gusto kong humingi ng tawad bago ako mawala. Nay, wag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi po kayo mawawala. Ipangako mo sa akin, anak. Yun lang ang tanging hiling ko. Nakita ni Allison ang desperasyon sa mukha ng babaeng nag-aalaga at minahal siya ng parang tunay na anak. Papaano niya ito matatanggihan sa kabila ng takot at pag-aalinlangan? Tumango na lang si Allison. Ramdam ni Allison ang panginginig ng kanyang boses at nang siya ay sumagot. Pangako po, Nay. Pangako. Hahanapin ko po si Dimple. Ibabalik ko po siya sa inyo. Ang alaala ng pangakong yun ang nagbigay ng panibagong lakas kay Allison habang siya'y nasa loob ng madilim na bodega. Na walang takot sa kanyang puso, napalitan ito ng matibay na desisyon. Tumayo siya mula sa sahig, pinunasan ng kanyang mga luha at inayos ang kanyang sarili. Ang sampal, ang mga insulto, ang maliit na kwarto, lahat ng yon ay baliwala. Meron siyang misyon na kailangang tapusin. Huminga siya ng malalim at nagsalita sa kawalan. Para sa iyo, Nay Ami. Titiisin ko ang lahat. Nakatayo si Allison sa gitna ng maliit na silid. Ang determinasyon na buo mula sa alaala ng kanyang pangako kay Nay Ami ang nagsisilbi niyang kalasag laban sa takot. Ngunit alam niya na ang pangakong yun ay hindi magkakaroon ng katuparan kung hindi dahil sa isang mahalagang pag-uusap na naganap. Bago pa man siya tumapak sa mansyon ng mga imperial, may isang taong kailangan niya munang harapin, ang kanyang amang si Francisco Estrella. Ilang linggo matapos ang usapan ni Ami at Allison sa loob ng isang malawak at marangyang opisina kung saan ang pader ay gawa sa salamin, tanaw ang buong syudad mula sa itaas. Nakaupo sa isang mamahaling leather chair si Francisco Estrella. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi maipinta habang nakikinig sa kanyang anak na si Allison na nakatayo sa kanyang harapan. Absolutely not. The answer is no, Allison. Pero Dad, nangako na po ako kay Nanay Ami. It's a promise. Hindi ko po pwedeng baliin yun. She's dying, Dad. Ito na lang ang huling hiling niya.
A promise? I understand your sentiment, anak. But this is not the way. I can find this dimple. I will hire the best private investigators in the country. I will offer a reward. I will use all my resources. Pero hindi ko hahayaan na ang nag-iisa kong anak ang magpapanggap na katulong at papasok sa lungga ng pamilyang yun. Dad, that's the point. Sinubukan na natin yan, di ba? Your investigators couldn't get close to her. Sabi ni Nanay Ami, mailap si Dimple. She's scared of authority. The more na ginagamit natin ng kapangyarihan natin, mas lalo lang siyang magtatago. The only way is for someone to get close to her as a friend, as an equal. Tumayo si Francisco mula sa kanyang upuan at lumapit sa bintana, tumatanaw sa malayo. The Imperials are vultures, Allison. Alam ng lahat yan. Their business is failing and desperate people to desperate things. It's too dangerous. Hindi kita isusubo sa kapamakan. Kaya nga po kailangan ko ng tulong ninyo. Not to stop me, but to help me do it safely. You have the power to do that, Dad. Bigyan niyo po ako ng perfect na fake identity na hindi nila matutuklasan. Create a background for me. Bigyan niyo po ako ng mga peking reference. Palihim niyo po akong bantayan mula sa malayo. Lumapit si Allison sa kanyang ama. Ang boses niya ay puno ng pakiusap. Dad, gamitin mo yung kapangyarihan mo para lang protektahan ako habang ginagawa ko to. Hindi para pigilan ako. This is for Nanay Ami. Inalagaan niya ako nung namatay si Mami. Itinuring niya akong tunay na anak. Utang na loob natin sa kanyang buhay ko. Please, Dad. Ang pagbanggit ng kanyang yumaong ina at ang salitang utang na loob ay tumama sa kanyang ama. Humarap siya kay Allison at sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi ang kanyang maliit na prinsesa, kung hindi isang babaeng may matibay na paninindigan. Huminga siya ng malalim. You really are your mother's daughter. Matigas ang ulo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Allison. So, is that a yes? Okay. I will agree. But on my terms. Strict terms. Anything, Dad. 1. My team will create an ironclad identity for you. Walang makakabisto. 2. My security team will be monitoring you 24/7 from a distance. They will not interfere unless it's a life and death situation. And 3. You will have a way to contact me. An emergency protocol. 1 signal and I will pull you out of there. Mission successful or not. Are we clear? Yes, Dad. Crystal clear. Thank you. Niyakap ni Allison ang kanyang ama ng mahigpit. Niyakap din siya pabalik ng kanyang ama na puno ng pag-aalala. Be careful, anak. Please. Walang material na bagay sa mundo, kahit anong business deal, ang mas importante pa sa kaligtasan mo. Ang kasunduang yun ang naging susi niya para makapasok sa mansyon. Ang alaala ng pagtitiwala ng kanyang ama, ang kanyang pangako kay Nanay Ami, ang dalawang bagay na pinanghahawakan niya ngayon sa loob ng bodega. Biglang may kumatok sa pinto, 3 marahang katok na halos hindi marinig. Nagulat si Allison, dahan-dahang bumukas ang pinto at may liwanag na pumasok sa siwang. Isang matandang lalaki na nakauniforme na pang-butler ang sumilip sa loob. Siya si Mang Tonyo. Ineng, pasensya na sa abala. Alam kong hindi ka pa kumakain. Nagtabi ako para sa'yo. Sa kamay ni Mang Tonyo, isang plato na may kanin at isang pirasong pritong manok. Iniabot niya ito kay Allison ng palihim. Nako, salamat po. Pero hindi po kaya kayo mapapagalitan?
Hayaan mo na. Ang mahalaga, hindi ka magugutom. Sige na, kumain ka na. Babalikan ko na lang yung plato mamaya. Lakasan mo ang loob mo, iha. Ngumiti si Mang Tonyo bago isinara muli ang pinto. Iniwan si Allison na hawak ang pagkain. Sa gitna ng kalupitan ng mga imperial, isang maliit na kabutihan ng kanyang natanggap, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na lugar, meron pa ring liwanag na mahahanap. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Allison. Sinisimulan niya na ang kanyang gawain, tulad ng paglilinis ng malawak na sala, pagpapakintab ng mga mamahaling muebles, at paghahanda ng almusal. Bawat kilos niya ay maingat, bawat hakbang ay pinag-iisipan. Alam niyang sa pamamahay na ito, ang isang maliit na pagkakamali ay katumbas ng isang malaking parusa. Ang unang pagsubok ng kanyang araw ay ang paghahanda ng kape para sa mag-inang imperial. Nakatayo si Allison sa harap ni Sherwina, dalang isang tasa ng bagong timplang kape. Kinuha ito ni Sherwina, inamoy at marahang inilapit sa kanyang labi. Isang maliit na higop lang ang ginawa nito bago biglang ibinagsak ang tasa sa sahig, dahilan para mabasag ito at kumalat ang mainit na likido. What is this? Are you trying to poison me? This is not a coffee. This is lukewarm dirt water. Pasensya na po, ma'am. Magtitimpla po ako ulit. Anong klaseng katulong ka? Isang simpleng kape. Hindi mo magawa ng tama. My coffee is too bitter. Parang ugali mo. Pasensya na po, Ma'am Risa. Papalitan ko po. Habang si Allison ay nagmamadaling bumalik sa kusina, narinig niya ang bulong ni Sherwina kay Dimple. Si Dimple? Ganyan ang mga hampas lupa. Utak biya. You have to be firm with them. Huwag mong hahayaan na maging katulad kanyan. Oo po, Ma'am Sherwina. Inabot ng 3 ulit na pagtitimpla bago sa wakas ay tinanggap ng mag-ina ang kanilang kape. Pagkatapos noon, sunod-sunod na utos ang ibinato sa kanya. Maglinis ng garden, maglaba ng mga damit, magplantsa at magluto ng tanghalian. Sa kalagitnaan ng paglilinis sa sahig sa kusina, nakasabay niya si Dimple na nagpupunas ng mga plato. Ito na ang pagkakataon niya. Ang ganda pala ng garden ninyo. Mahilig ka rin ba sa mga bulaklak? Hindi sumagot si Dimple. Nagpatuloy lang ito sa ginagawa. Ang nanay mo kasi mahilig sa mga rosas. May maliit siyang hardin sa probinsya noon. Puno ng mga pula at puting rosas. Biglang ibinagsak ni Dimple ang hawak na plato sa lababo. Humarap siya kay Allison. Ang mga mata ay matalim. Pwede ba? Tigilan mo ang pagbabanggit sa kanya. Hindi ako interesado. Pero anak kanya, Dimple. Nag-aalala lang siya sa'yo. Nag-aalala? Kung nag-aalala siya, sana hindi niya ako hinayaang mabuhay sa hirap. Tsaka pwede ba? Tigilan mo na rin ang pakikipag-usap sa akin na parang magkaibigan tayo. Hindi tayo magkatulad. Lumapit si Dimple kay Allison. Ang boses nito ay puno ng hinanakit. Ako, aalis ako sa lugar na to. Aasenso ako. May pangarap ako. Si Ma'am Sherwina, ipinangako niya sa akin. Gagawin niya akong personal assistant niya. Hindi na ako magiging katulong. Ikaw, anong pangarap mo? Habang buhay ka na lang maging utusan? Umalis si Dimple at iniwan si Allison na natigilan. Ngayon niya naintindihan, kumakapit si Dimple sa isang pangako. Kahit ang kapalit nito ay ang pagtalikod niya sa kanyang sariling ina. Ang araw ay lumipas at napuno ng mabibigat na gawain. Pagsapit ng hapon, habang nag-aayos si Allison ng kwarto ni Risa, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Magnanakaw! May magnanakaw sa bahay ko! Nagmamadaling bumaba si Allison at naabutan niya si Risa at Sherwina sa sala. Ang mukha ni Risa ay namumula sa galit. Nasaan ang hikaw ko?
Yung diamanteng regalo sa akin ng yumaong asawa ko, nawawala! Agad na napatingin ang mag-ina kay Allison na siyang tanging bagong salta sa pamamahay. Of course, it was her mommy. Sino pa ba? Siya lang naman ang bago dito. And look at her. Mukha pa lang magnanakaw na. Po, hindi po ako magnanakaw. Wala naman po akong kinuha. Sinungaling. Ikaw ang huling pumasok sa kwarto ko. Aminin mo na. Nasaan ang hikaw ko? Wala po talaga sa akin. Maniwala po kayo. Lumapit si Sherwina kay Allison at hinawakan ng mahigpit ang braso. Makinig ka sa akin. Ayaw naming mag-iskandalo. I'm giving you until tonight to find my mother's earrings. Understood? At kapag hindi mo yan na ibalik pagsapit ng hapunan, tatawag ako ng pulis at ipakukulong kita. Maliwanag? Binitiwan ni Sherwina si Allison ng marahas. Naiwan si Allison na nanginginig sa takot. Isang kasalanang hindi niya ginawa ang ibinibintang sa kanya. Kung siya ay makukulong, hindi lang pangako niya kay Nanay Ami ang mabibigo, kundi pati na ang kanyang buong pagkatao ay masisira. Kailangan niyang makaisip ng paraan at kailangan niyang gawin ito ng mabilis. Ang banta ni Sherwina ay parang isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa liig ni Allison. Oras ang kanyang kalaban. Walang tigil siyang naghanap sa bawat sulok ng mansyon. Nagbabaka sakali sa ilalim ng mga sofa, sa likod ng mga kurtina at sa bawat aparador na kanyang madaanan. Alam niyang wala siyang kasalanan, pero sa pamamahay na ito, ang katotohanan ay kung ano lang ang sinasabi ng mga imperyal. Habang siya'y abala sa paghahanap sa sala, tahimik na lumapit sa kanya si Mang Tonyo. Iha, ano ginagawa mo? Alam nating lahat na wala sa'yo yan. Pero anong gagawin ko, Mang Tonyo? Kapag hindi ko po nakita, ipapakulong nila ako. Sagot ni Allison na nanginginig ang boses. Mag-ingat ka sa kanila, Iha. Lalo na kay Ma'am Risa. Minsan ang mga bagay na nawawala ay nasa malapit lang pala. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay palaisipan, ngunit bago pa man makapagtanong si Allison, bumaba mula sa ikalawang palapag ang mag-inang Risa at Sherwina. Oras na para sa hatol. So time's up! Nasaan ang hikaw ni Mami? Aamin ka na ba? O tatawag na ako ng pulis? Ma'am, wala po talaga sa akin. Naghanap na po ako sa buong bahay. Sinungaling! I am so stressed with all this drama. Pumunta si Risa sa kanyang paboritong armchair at marahas na umupo dito. Ngunit pag upo niya, bigla siyang napatayo na parang napaso. Oh, what's this? May tumusok sa akin! Kinuha ni Risa ang unan sa upuan. Mula sa siwang, sa pagitan ng mga cushion, kinuha niyang isang kumikinang na hikaw. Ito ang nawawala niyang diamante. Saglit na katahimikan ang bumalot sa sala. Tumingin si Allison nang may pag-asa. Naghihintay na humingi ng tawad ang mag-ina. Pero wala siyang natanggap. Nandito lang pala. See? Tatanga-tanga talaga kasing maglinis. Kung inayos mo lang ang pag-ayos ng mga unang kaninang umaga, edi sana nakita mo kaagad. You caused us so much stress for nothing. Exactly. And this is your fault. At dahil sa kababayaan mo, naistorbo kaming lahat. And as your punishment, you will not eat for the whole day tomorrow. Now, get out of my sight! Walang nagawa si Allison kung hindi ang tumango at tahimik na umalis. Nakaligtas man siya sa pagkakakulong, mas lalo niyang napatunayan na sa mundong ito, siya ang laging magiging mali. Kinabukasan, dumating si Juan Miguel, J.M. Villarmino, sa mansyon at baka sa mukha nitong pag-aalala, sinalubong siya ni Sherwina sa may pinto. JM, you're here. What's with the long face? May problema ba? May problema? Sherwina, katatapos ko lang kausapin si Mr. Tan, yung pinagkakautangan ng pamilya nyo.
He's giving you until the end of the month. Kung hindi kayo makakabayad, kukunin na niya ang warehouse sa Laguna. Ay nako, yun lang pala. Don't worry about him. We will get the Australia deal. Malapit na. Magiging maayos din ang lahat. Paano ka nakakasiguro? What if you don't get it? Anong plano niyo, Sherwina? You need to be realistic. Realistic? JM, I am an imperial. We don't fail. Now, if you're just here to stress me out, you can leave. I have a spa appointment. Pambihira. Your company's sinking. And all you can think about is your spa appointment? Bahala ka nga sa buhay mo. Galit at wala sa sarili, mabilis na naglakad si JM palabas ng gate. Ang kanyang isip ay napuno ng mga problema ng mga imperial. Hindi niya pinansin ang kanyang dinadaanan. Sakto namang nasa labas si Allison, nagdidilig ng halaman malapit sa gate. Bilang bahagi ng kanyang mga gawain, bigla may isang humaharurot na kotse ang lumitaw mula sa kanto. Diretso itong papunta sa direksyon ni JM na hindi pa rin nakatingin sa daan. Isang malakas na busina ang umalingaw-ngaw. Nakita ni Allison ang lahat. Sa isang iglap, walang pag-aalinlangan na tumakbo siya. Binitawan niya ang hawak na hose at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para itulak si JM palayo sa daan. Sir, tabi! Dahil sa lakas ng pagkakatulak, pareho silang natumba sa damuhan sa gilid ng kalsada habang ang kotse ay mabilis na dumaan at nawala sa paningin. Ligtas sila ni JM at natigilan. Ang kanyang puso ay may malakas na kumabog. Si Allison naman ay napapangiwi sa sakit dahil sa mga galos na natamo sa kanyang braso at binti mula sa pagkakatumba. Dahan-dahang umupo si JM, hindi makapaniwala sa nangyari. Tumingin siya kay Allison na pilit na bumabangon. Pagkatapos ay sa kalsada kung saan siya nakatayo kanina. Ang babaeng araw-araw na kinukutsa niya noon sa udyok ni Sherwina ay nagligtas sa kanyang buhay. You saved me. Bakit mo ginawa yun? Hindi pinansin ni Allison ang sariling mga sugat. Ang una niyang inalala ay ang kalagayan ni JM. Ayos lang po ba kayo, sir? Wala po bang masakit sa inyo? Tinitika ni JM si Allison. Pero ngayon, iba na ang kanyang nakikita. Hindi isang hamak na katulong, kung hindi isang taong may tapang at kabutihan ng loob na higit pa sa lahat na may taong nakapaligid sa kanya. Nagsimulang magbago ang pagtingin niya kay Allison. Mula nang iligtas siya ni Allison, hindi na maalis sa isip ni JM ang pangyayari. Nagsimula siyang magmasid. Ang mga bagay na dati ay normal lang sa kanya, gaya ng mga masasakit na salita ni na Sherwina at Risa. Ang kanilang walang habas na pag-uutos, ngayon ay may kakaibang bigat at ingay sa kanyang pandinig. Ang bawat pagmamaliit na ginagawa nila kay Allison ay tila isang sampal na rin sa kanya. Nasa kalagitnaan ng isang marangyang hapunan ang mga imperial kasama si JM. Si Allison at Dimple ang nagsisilbi sa kanila, tahimik na gumagalaw sa paligid ng mahabang mesa. Hoy! Anong klaseng pagsiserve ito? Ang tinidor ay nasa kanan. Kailan pa naging ganyan ang tamang table setting? Boba ka talaga. O nagpapanggap ka lang? Pasensya na po, Ma'am Risa. Nagkamali lang po ng lagay. Nagkamali? O sinasadya mo para inisin kami? Baka gusto mong ipalamon ko sa'yo yung tinidor na yan. Dati, tatawa lang si JM sa mga ganitong eksena. Ngunit ngayon ay hindi na niya kaya. Tita Risa, Sherwina, hayaan nyo na. It's just a fork. Ako na maglilipat. Kinuha ni JM ang tinidor at inilipat ito sa kaliwang bahagi ng plato ni Risa.
Saglit na natahimik ang lahat. Tumingin ng masama si Sherwina at Risa kay JM. Hindi makapaniwala sa narinig. Maging si Dimple ay natigilan sa kanyang narinig. What did you just say, JM? Pinagtatanggol mo siya? Is this some kind of a joke? Hindi sa pagtatanggol. Sinasabi ko lang na it's not a big deal. Masyadong maliit na bagay para palakihin. We have a bigger problems, di ba? Ang pagbanggit ni JM ng kanilang problema ang nagpatahimik kay Sherwina. Ngumuso lang ito at nagpatuloy sa pagkain. Ngunit ang tensyon sa lamesa ay nananatili. Ang bawat tingin na ipinupukol ni Sherwina kay JM ay puno ng hinala. Matapos ang hapunan, naalala pa rin ni Allison ang parusa sa kanya. Habang ang lahat ay kumakain ng dessert, siya ay naglilinis ng kusina. Kumakalamang sikmura. Nakita ito ni JM. Pumasok siya sa kusina, kung saan naroon si Mang Tonyo na nag-aayos ng pinagkainan. Mang Tonyo? Ay, Sir JM, may kailangan po ba kayo? Kumuha si JM ng isang malinis na plato, nagsandok ng pagkain mula sa mga natira sa hapag. Kumuha siya ng kanin at ng steak at gulay. Pakiabot naman po ito kay Allison. Sabihin niyo po, galing sa inyo. Huwag niyo pong sasabihin na galing sa akin. Tiningnan ni Mang Tonyo sa JM nang may paghanga. Nako Sir JM, napakabuti po ng inyong puso. Makararating po ito sa kanya. Lumabas si JM ng kusina at maya-maya lang pumasok naman si Mang Tonyo sa pantry kung saan nagpupunas ng mga baso si Allison. Iha, eto, kumain ka na. Huwag ka mag-alala. Hindi nila malalaman. Salamat po Mang Tonyo, sobrang salamat po. Habang kumakain si Allison ng patago, hindi niya alam na ang pagkain na yun ay galing sa taong dati ay kasama ng mga nang-aapi sa kanya. Nang paalis na si JM, hinarang siya ni Sherwina sa may pintuan. JM, can we talk? What is wrong with you today? Ever since that so-called accident, you've been acting weird. Pinagtatanggol mo ang isang katulong sa harapan namin. Iniligtas niya ang buhay ko, Sherwina. Yun ang pinagkaiba. Hindi ba dapat, at least, maging disente man lang tayo sa kanya? Disente? She's a maid. Her job is to serve us, not to be our friend. Don't tell me you're falling for that pathetic poor girl act. Umiling si JM, hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ito tungkol sa falling for her. Ito ay tungkol sa pagiging tao. Something you and your mother seem to have forgotten. Ang salita ni JM ay tumagos kay Sherwina. Ang mukha nito ay nag-iba. Mula sa pagtataka ay naging seryoso. Be careful, JM. Baka nakakalimutan mo kung sino ang kaibigan mo. You have to choose a side. And you don't want to be on the wrong side of me. Tinalikuran ni Sherwina si JM at pumasok sa loob. Naiwan si JM na nakatayo sa labas. Alam ng kanyang simpleng pagbabago ng pananaw ng pagbubukas ng isang bagong sikalot ngayon. Hindi na lamang si Allison ang may kalaban sa loob ng mansyon. Isang umaga, habang naglilinis si Allison ng sala, bumaba si Sherwina mula sa kanyang kwarto na may dalang isang malaking kahon. Ang mukha nito'y puno ng pagmamayabang. Kasunod niya si Risa na tila interesado rin sa daladala ng anak. Look, Mommy! Kaka-deliver lang. This is the latest NutriVortex 5000 from Germany. It's all the rage with the Hollywood celebrities. It uses sonic and fusion technology to make the perfect health smoothie. Oh, super high-tech! Oh, wow! It looks very complicated. Magkano naman yan? 70,000 pesos. But it's an investment for our health, di ba?
Ipinatong ni Sherwina ang makintab na tila spaceship na blender sa kitchen island. Binuksan niya ito at sinubukang paganahin. Pinindot niya ang isang button pero walang nangyari. Pinindot niya ang isa pa pero wala pa rin. Why isn't it working? Baka lowbat. Wait, isasaksak ko. Isinaksak niya ito sa outlet at muling pinindot ang kumikinang na pindutan pero wala pa rin nangyari. Ang mukha ni Sherwina ay nagsimula ng mainis. Baka naman sira yung nabili mo. Impossible! This is top of the line! Nakita ni Sherwina si Allison na tahimik na nagmamasid mula sa gilid. Bigla, nagkaroon siya ng ideya. Hoy! You! Halika, lumapit ka dito. Po, ma'am? Marunong ka ba nito? Gumawa ka nga ng kale and blueberry smoothie for me. At siguraduhin mong perfect, ha? The manual is in German. But you're a maid. You should be resourceful. Figure it out. Iniwan ni Sherwina si Allison sa kusina kasama ang tila alien na kagamitan. Napakamot ng ulo si Allison. Kinuha niyang makapal na manual pero wala siyang naiintindihan sa mga salita. Ang tanging basihan niya ay ang mga litrato. Sa tabi niya, sumilip si Mang Tonyo. Iha, sigurado ka ba dyan? Mukhang mas komplikado pa yun sa computer. Kailangan ko pong subukan, Mang Tonyo. Utos po ni Ma'am. Bahala na po. Kumuha si Allison ng kale, blueberries, yogurt at konting yelo. Maingat niya itong inilagay sa loob ng matibay na lalagyan ng blender. Nakita niya ang isang malaking start button. Tiningnan niya ang takip at siniguradong nakasarito. Huminga siya ng malalim at pinindot ang button. Biglang umugong ang makina ng napakalakas na parang tunog ng isang eroplanong nakahanda ng lumipad. Nagulat si Allison at Mang Tonyo. Nagsimula itong manginig ng malakas sa ibabaw ng kitchen island. Naku, bakit po ganito? Iha, patayin mo! Baka sumabog yan! Akma na sanang pipindutin ni Allison ang off button pero huli na ang lahat. Sa isang iglap, isang matinding vibration, hindi pala nailak ng tama ang takip. Bigla itong lumipad na parang bala ng kanyon. Kasunod nito, isang malakas na pagsabog na kulay violet at green na smoothie ang kumalat sa buong kusina. Ang puting pader na mga puting kabinet at ang kisame ay napuno ng tilamsik ng pinaghalong prutas at kulay. Pero ang pinakagrabe ay ang kalagayan ni Allison mula ulo hanggang paa. Naligo siya sa malagkit at makulay na smoothie. Napatulala si Mang Tonyo sa nangyari. Pagkatapos ilang segundo, isa lang ang nasabi niya. Naku po! Dahil sa lakas ng ingay, nagmamadaling pumasok sa kusina si Risa at Sherwina. Ang kanilang mga bibig ay literal na bumuka sa gulat at galit sa nakita. Ano nangyari dito? May Italian marble countertops. May pristine white kitchen. Sinira mo! You idiot! You broke my 70,000 peso smoothie maker! At anong itsura mo? You're covered in gunk! Nakakadiri ka! Sa gitna ng kaguluhan at sigawan, isang tao ang dumating at pumasok sa kusina. Si JM, natigilan siya sa may pintuan. Ang nakita niya ay isang kusinang tila pinagdausan ng isang food festival war. Si Risa at Sherwina na sumisigaw na parang masisiraan ng ulo at si Allison na nakatayo sa gitna ng lahat, basang-basa ng kulay violet na katas. Sinubukan ni JM na pigilan pero isang maliit na ngiti ang kumawala sa kanyang mga labi. Oh, am I interrupting something? Mas lalong nag-init ang ulo ni Sherwina nang makita ang pagpipigil ng tawa ni JM. Ibinuhos niya ang lahat ng galit kay Allison. You! Clean this up! All of it! Every single drop! At
Ibabawas ko sa kakarampot mong sahod ang blender ko! Now move! Habang kumukuha ng basahan si Allison, hindi inaasahang nagtama ang kanilang mga mata ni JM. Mabilis na umiwas ng tingin si Allison, pero nakita niyang kislap ng simpatya at pagkaaliw sa mga mata ni JM. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Allison na may isang taong nakakita sa kabaliwan ng sitwasyon at hindi lang siya. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidente sa kusina. Ang bahay ay bumalik sa dati nitong bigat, ngunit ngayon ay may kasama ng panibagong tensyon. Ito ay isang tensyon na hindi nakikita pero ramdam na ramdam ang amoy ng papalapit na desperasyon. Si Allison habang naglilinis ay palihim na nagmamasid. Napapansin niyang madalas na pagbubulungan ni Risa at Sherwina ang mga biglaang pagdating ng mga taong nakasuit at mga plastikadang ngiti ng mag-ina. Isang hapon, habang nag-aayos si Allison ng mga halaman sa sala, narinig niyang malakas na boses ni Risa mula sa study room. "What do you mean, final extension? Hindi mo ba alam kung sinong kausap mo? We are the Imperials! And how dare you? Hello? Hello? Bastos!" Isang malakas na kalabog ang narinig na tila ibinagsak ang telepono. Maya-maya lang, lumabas si Risa mula sa silid. Ang mukha ay hindi maipintas sa galit at pag-aalala. Sumunod sa kanya si Sherwina na namumutla. What did they say, Mommy? Is it the bank? Worse, it's our primary supplier of the fabrics. They are cutting our credit line. Sinasabi ko na nga ba, kapag naamoy ng mga buitre na nanghihina ka na, uumpisa ang kanilang pagpiestahan. So, what do we do? Paano na mga bagong design ko for the holiday collection? We're doomed. Mommy, we're doomed, Mommy. Stop it, Sherwina! Get a hold of yourself! Hindi pa tayo talo. Hindi pa! Umupo si Risa sa sofa. Ang kanyang isip ay malalim na nag-iisip. Si Allison ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Nagkukunwaring walang naririnig. We have only one card left to play. Our last hope. Ang tanging tao na kayang bumuhay muli sa Imperial Clothing. Sa isang perma lang. Si Francisco Estrella. Exactly. Kailangan nating makuha ang investment niya at kailangan nating gawin ito sa lalong madaling panahon bago pa kumalat ang balita tungkol sa ating kalagayan. But how? He's notoriously private. He doesn't just meet with anyone. Tila isang tusong ngiti ang sumilay sa labi ni Risa. Then, we will not ask for a meeting. We will create an event so grand, so fabulous, that he will have no choice but to come. At kapag nandoon na siya, ipapakita natin sa kanyang kapangyarihan at impluwensya ng mga imperial. Sakto namang dumating si JM at narinig ang huling sinabi ni Risa. A party? Tita Risa, Sherwina, seryoso kayo? You're on the verge of bankruptcy and you wanna throw a party? Saan niyo kukunin ng pera para dyan? It takes money to make money, JM. This is an investment. Gagamitin natin ang natitirang pera sa bangko. It's an all-or-nothing move. Kailangan nating ipakita kay Mr. Estrella na we are on his level. Tama si Sherwina. We will host the grandest party of the year at our Tagaytay estate. We will invite everyone who matters. Ipapakita natin sa kanila ang mga imperial ay hindi basta-basta bumabagsak. Tumingin si Risa sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang general na nagpaplano ng tigmaan. Nakita niya sina Allison at Dimple na tahimik na nakatayo sa gilid. At para maging successful ang party na ito, every deal must be flawless, including the stuff. Humarap siya kay Dimple nang may ngiti. Dimple, my dear,
ikaw ang in charge sa lahat ng mga guest reception list. I need you at the entrance. Siguraduhin mong maging presentable. Ito lang ang pagkakataon mong makakita ng totoong alta sosyedad. Ang mukha ni Dimple ay nagliwanag sa tuwa at pag-asa. Ito na ang pangarap niya. Opo, Ma'am Risa, makakaasa po kayo. Pagkatapos, ang mga mata ni Risa ay bumaling kay Allison at ang ngiti nito ay nawala, napalitan ng mapaghamong tingin. At ikaw, sabi niya sabay turo kay Allison, you will be the one of the servers. Huwag kang magpapakita sa main hall unless may dala kang tray. At huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong pagkakamali. One wrong move and I swear, hindi lang sa kalsada ikaw pupulutin. Sisiguraduhin kong kahit sa basurahan, hindi ka natatanggapin. Naramdaman ni Allison ang bigat ng banta ni Risa. Tumango siya bilang sagot. Sa kanyang isipan, isang plano ang nabubuo. Ang desperadong plano ng mga imperial, ang magiging entablado. Ang entablado kung saan kailangan niyang harapin si Dimple at ang entablado kung saan ang taong pinipilit nilang makuha ang pabor ay ang kanyang sariling ama. Isang linggo bago ang nakatakdang grand party, ang Imperial Mansion ay isang pugad ng kaguluhan. Papasok at palabas sa mga sikat na event planner, caterer at stylist. Bawat sulok ng bahay ay abala. At sa gitna ng lahat ng ito, ang init ng ulong mag-inang imperial ay mas matindi pa sa init ng araw. Ang bawat maliit na bagay ay nagiging sanhi ng malaking sigawan at si Allison ang laging sentro ng kanilang galit. Nasa dining area si Allison, pinapakintab ang 100 perasong kubyertos na gawa sa pilak. 5 oras niya nitong ginagawa. Hoy, tapos ka na ba dyan? Kanina ka pa dyan. Ang bagal-bagal mong kumilos. Matatapos na po, Ma'am Sherwina. Tinitiyak ko lang pong malinis na malinis. Lumapit si Sherwina at kumuha ng isang kutsara. Itinapat ito sa ilaw at tiningnan na maigi. Ano to? Bakit amoy panlinis? Amoy kemikal? Gusto mo bang malason ng mga bisita ko? Lalo na si Mr. Francisco Estrella. Tingin mo ba, mag-i-invest siya sa atin kung ang mga kubyertos natin ay amoy lason? Pero ma'am, iyan po ang ginagamit ninyong silver polish. So kasalanan ko pa ngayon. Sumasagot ka na naman. Ulitin mo lahat yan. Gamitan mo ng suka at asin, yung old-fashioned way. Walang-wala ka talagang common sense at bilisan mo. Walang nagawa si Allison kung hindi muling simula ng gawain mula sa umpisa. Habang siya'y naghihirap, nakita niya sa dikalayuan si Dimple. Kasama nito si Risa, abala sa pagtingin ng isang listahan ng mga bisita. Dimple, dear, you have to memorize the faces of our top 20 guests. Ayoko mapahiya tayo sa pag-welcome sa kanila. I want you to be perfect. Yes po, Ma'am Risa. I won't fail you po. Good. Siguro, pahihiramin na lang kita ng isa sa mga pearl necklace ko para sa event. You deserve to look your best. Ang mga mata ni Dimple ay kumislap sa tuwa. Naramdaman ni Allison ang lalong paglayo ng loob ni Dimple. Sa isang pagkakataon, nang sila lang sa hardin, sinubukan ni Allison na kausapin itong muli. Dimple, masaya ka ba talaga dito? Tiningnan siya ni Dimple na parang isa siyang basura. Oo naman, tingnan mo nga, pinagkakatiwalaan ako ni Ma'am Risa. Di tulad mo, taga-kuskus ng kubyertos. May patutunguhan ako, Allison, kaya please lang, huwag mo ako masyadong kinakausap. Baka isipin pa nila, magkasing level lang tayo. Distansya lang please. Ang bawat salita ni Dimple ay parang patalim na tumutusok sa puso ni Allison. Ang misyon niyang ibalik ito sa ina ay tila mas lalong nagiging imposible.
Kinahapunan, dumating si JM. Naabutan niya ang isang panibagong komosyon sa sala. Nagkalat sa sahig ang mga puting bulaklak ng rosas. Si Sherwina namumula sa galit sa harap ni Allison. Are you colorblind? I said ecru white, not eggshell white. Magkaiba yon. Hindi mo ba nakikita? Ang bobo mo talaga. Pinapainit mong ulo ko. Pasensya na po, ma'am. Pareho lang po kasi sa paningin ko. Wala akong pakialam sa paningin mo. Ang paningin ko ang importante. Sa sobrang galit, kinuha ni Sherwina ang isang vase na puno ng tubig at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Malapit sa paanan ni Allison. Ayoko niyan! Itapon mo lahat yan! At linisin mo ang kalat na yan ngayon din! Useless! Akma sanang lalapit si JM para magsalita, ngunit nahagip ng kanyang mga mata si Mang Tonyo sa gilid na marahang umiiling sa kanya, isang senyales na wag nang makisali. Dahil lalo lang pag-iinitan si Allison, ikinuyom ni JM ang kanyang mga kamao. Pinili niyang manahimik, pero ang galit sa loob niya ay hindi na para kay Allison, kung hindi para sa mga taong itinuring niyang kaibigan. Nang umalis si Allison para kumuha ng panlinis, nilapitan ni JM si Sherwina. Sherwina, the stress is getting you. Baka imbis na ma-impress si Mr. Estrella sa party ninyo, matakot pa siya sa ugali mo. Shut up, JM! You don't understand the pressure in me. This party has to be perfect. Everything depends on it. Paano magiging perfect kung ang mismong host ay parang monster? Get out, JM! Just get out! You're not helping! Umalis si JM. Iniwan ang isang bahay na tila isang pressure cooker na malapit nang sumabog. Ang party ilang araw na lang ang layo at ang bawat sandali ay nagiging mas mapanganib para kay Allison. Besperas na ng grand party. Ang buong bahay ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay puno ng kaba. Ang mga dekorasyon na nakalagay na, ang mga mamahaling ilaw na nakasabit na. Ang buong mansyon ay naghihintay na lang ng pagdating ng mga bisita. Para kay Allison, ito na ang gabi bago ang pinakamalaking pagsubok ng kanyang misyon. Matapos ang halos walang katapusang araw ng paghahanda at pang-aapi, lumabas siya sa back garden para makalanghap ng sariwang hangin. Habang nakatayo si Allison sa ilalim ng kalangitan, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi ka pa natutulog? Nagulat si Allison at agad na lumingon. Nakita niya si JM na nakatayo sa hindi kalayuan sa ilalim ng isang anino. Sir JM, ginulat niyo naman po ako. Akala ko po umalis na kayo kanina. Bumalik ako. May naiwan daw si Sherwina na kailangan kong kunin. Pero ang totoo, gusto kitang makausap. Lumapit si JM pero may distansya pa rin sa pagitan nila. Ang dating kayabangan sa kanyang tindig ay napalitan ng senseridad. Allison, gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Para sa lahat. Para po saan? Sa mga pangaasar ko noong una. Sa mga pagkakataon na pinagtatawanan ko ang pagpapahirap nila sa'yo. I was jerk. I was blind. I'm sorry. Natigilan si Allison. Hindi niya inaasahan ang paghingi ng tawad mula kay JM. Tapos na po yun, sir. Hindi pa. Hindi pa tapos hanggat nandito ka pa. Kaya ako nandito para sabihing mag-iingat ka bukas. Lalo na kay Sherwina. Ang party na to, buhay na niya ang nakataya dyan. Kaya kapag may isang bagay na pumalpak, gaano man kaliit, alam kong ikaw ang sisisihin niya. Sanay na po ako at may dahilan po ako kung bakit ako ganito. Kakayanin ko po.
Nakita ni JM ang tapang sa mga mata ni Allison. Hindi ito ang tingin ng isang ordinaryong kasambahay na natatakot. Ito ang tingin ng isang taong may ipinaglalaban. Alam ko, nakikita ko. Pero kahit gaano ka pa katatag, kailangan mo pa rin ng kakampi. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Kung may kailangan ka bukas, o kung lumala ang sitwasyon at pakiramdam mo, wala ka nang matatakbuhan, gusto kong malaman mo na nandito ako. May kakampi ka. Just let me know. Hindi kita pababayaan. Sa unang pagkakataon, mula nang tumapak siya sa mansyon, naramdaman ni Allison na hindi siya nag-iisa. Ang simpleng alok ni JM ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman. Tumango siya, isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa kanyang labi. Salamat po, Sir JM. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naantala. Nang bumukas ang pinto papunta sa hardin, lumabas si Dimple. Ang muka ay nagtatanong, Sir JM, anong ginagawa ninyo dito sa labas? At bakit mo kausap yan? Ang tingin ni Dimple kay Allison ay napuno ng hinala at ng inis. Napadaan lang, Dimple. Nagpapahangin. It's none of your business. Ang matigas na sagot ni JM ay nagpagulat kay Dimple. Sanay siya na magiliw ito sa kanya. Susumbong kita kay Ma'am Sherwina. Baka kung ano na naman ang sinasabi sa iyo ng babaeng yan. Padabog na umalis si Dimple. Pabalik sa loob. Naiwang muli sina JM at Allison. See what I mean? Maging ang anino mo, babantayan nila. Mag-ingat ka ng doble, Allison. Opo, salamat po ulit. Umalis si JM. Iniwan si Allison sa hardin. Ang gabi unti-unting nanlamig at ang kaba para sa kinabukasan ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may konting pag-asa ng sumisilay. Alam niyang sa laban na haharapin niya bukas, may isang hindi inaasahang kaalyado ang nagbabantay sa kanyang likuran. Dumating ang gabi ng grand party sa Imperial Estate. Marangya ang lahat, mula sa mga bisita hanggang sa paligid. Ngunit sa likod ng mga ngiti ay mayroong tensyon. Sina Risa at Sherwina, ang abalang reyna ng gabi, binabati ang bawat bisita. Senator! Oh, so glad you could make it. You look absolutely stunning tonight. That necklace is divine. Congresswoman, hello! Ang ganda ng gown mo. You have to tell me who your designer is. Welcome, welcome! Sa isang saglit, bumulong si Sherwina sa kanyang ina. Mommy, any sign of Mr. Estrella? Not yet. Be patient. Ang mahalaga, illusions is working. Everyone thinks we are still on the top of the world. Just keep smiling. Nasa entrance naman si Dimple. Suot ang eleganteng bestida at puno ng kumpiyansang sumasalubong sa mga VIP. Ito na ang buhay na kanyang pinapangarap. Good evening, Mr. Gosson. Welcome po sa Imperial Annual Gala. This way to the main hall, please. Isang ginang ang ngumiti sa kanya. You must be the one of the Imperial's younger relatives. You have their sophisticated look. Thank you po. I work very closely with the family. Kabaliktaran naman ang mundo sa likod ng entablado kung nasaan si Allison kasamang ibang mga server. Binibigyan siya ni Mang Tonyo ng mga huling tagubilin. Okay, tandaan ninyo. Mabilis ang kilos pero laging maingat. Walang tatanga-tanga. Ayaw ng mga imperial ng palpak. Lalo ka na, Allison. Alam mong mainit ang ulo sa iyo ng mga amo. Doblehin mo ang pag-iingat. Opo, Mang Tonyo.
Pagpasok ni Allison sa main hall, dalang tray ng champagne, naging invisible siya sa mga bisita. Nakita rin niya si JM na nagmamasid sa paligid. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang tango mula kay JM ang nagbigay ng lakas sa kanya. Ngunit nang mapansin siya ni Sherwina, nawala ang ngiti nito at napalitan ng isang masamang tingin. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Naramdaman ni Allison na magsisimula ng laro ng mga imperial. Nang makalapit na, sinadya ni Sherwina na bumunggo kay Allison, dahilan para mahulog ang tray at mabasag ang mga baso. Agad na napunta sa kanila ang atensyon ng lahat. Oh my gosh! Watch where you're going, you clumsy girl! Look what you did! You ruined my shoes! At ang sahig! Nakakahiya ka! Mabilis na lumapit si Risa. Ano ba naman yan? Hindi ka ba naturuan ng tamang pag-iingat? Get on your knees and clean that up. Dalhin mo dito yung mga basahan. Now! Sa harap ng lahat, napilitan si Allison na lumuhod at pulutin ang mga pupog. Nakita ni JM ang lahat, ngunit hindi siya kumilos para hindi lalong mapahamak si Allison. Akala ni Allison ay tapos na, ngunit tinawag siya ni Risa para sa isang imposibleng utos. Hoy, girl, come here. Since na wala kang ginagawa, I want you to get me something from the buffet. Ano po yun, Ma'am Risa? Kunan mo ko ng 1 single shrimp, a pea-sized amount of caviar, and exactly 3 grains of basmati rice. Make sure na hindi sila magdidikit-dikit. Kaya mo ba yon? Opo, ma'am. Nang dalhin niya ang plato, tiningnan lang ito ni Risa. Never mind. I'm not hungry anymore. Ibigay mo na lang yan sa mga aso sa labas. At least sila may pakinabang. Habang paalis si Allison, tinawag naman siya ni Sherwina at inutusan na sundan sa Dimple para matuto. Dimple, darling, I think my friends and I are thirsty. Pakikuha mo kami ng champagne. At ikaw, sumunod ka kay Dimple. Tingnan mo kung paano gumalaw ang isang competent na staff. Baka sakaling may matutunan ka sa kanya. Sumunod si Allison papunta sa bar. Nakita mo? Ito ang pagkakaiba nating dalawa. Bulong ni Dimple. Matuto ka kung saan ka lulugar. Dimple, hindi ito ang buhay na para sa'yo. Hindi mo kailangang maging ganito. Ang nanay mo, manahimik ka. Naiinggit ka lang. O ngayon, kunin mo yung tray. Ako ang maglalagay ng mga baso. Ikaw ang magbubuhat. That's your place. Pinanood ni JM ang sunod-sunod na pagpapahiya. Para sa kanya, isa itong palabas kung saan si Allison ang pinaglalaruan. Alam niyang may kasunod pa ito. Kaya sa sandaling yun, nagdesisyon na siyang hindi na siya manonood lang. Dala ang tray ng red wine. Maingat na naglakad pabalik si Allison. Kina Sherwina, habang papalapit, nakita niyang palihim siyang sinusulyapan nito na tila may hinihintay. Nang nasa harapan na siya, sinadyang iunat ni Sherwina ang kanyang paa. Sumapit dito si Allison at nawala ng balanse. Lumipad ang tray, nabasag ang mga baso at kumalat ang pulang alak sa sahig at sa damit ni Allison. Bago siya bumagsak, huminto ang musika at napalitan ng bulungan ang tawanan. Ang lahat ng mata ay nakatutok na kay Allison. Ang unang nagsalita ay si Sherwina. Oh my God! Are you blind? Tingnan mo ang ginawa mo! You clumsy, stupid girl! Lumapit si Sherwina at dinuro si Allison na nasa sahig. Walang silbi! Tanga-tanga ka talaga! Hindi ka nababagay dito! You are a disgrace! Mabilis namang dumating si Risa. Nakakahiya ka! Pinapahiya mo ang pamilya namin! Look at Mrs. Gosson's dress! You ruined it! 1,000,000 ang halaga niyan! Manang-mana ka sa lahi ng mga paslupa! Hindi ko po sinasadya. May tumisod po sa akin. Sinungaling? Are you saying I tripped you?
Ang kapal naman ng mukha mo. Ikaw nang may kasalanan, naninisi ka pa ng iba. How pathetic! Mula sa reception, natigilan si Dimple. Kitang-kita niyang purong kalupitan sa mga mata ng mag-ina. Nasa sahig pa rin si Allison. Basang-basa at napapaligiran ng bubog. Ito na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Nakasaksi sa lahat si JM dahil sa sinadyang pagpapatid ni Sherwina at sa pangako niya kay Allison. Hindi niya na ito natiis pa. Habang ang lahat ay nakatingin kay Allison, tahimik na pumunta sa isang sulok si JM. Kumuha ng kanyang cellphone, hinanap ang contact page ng Estrella Group at mabilis na nag-type. Nagpadala siya ng isang anonymous na mensahe sa email address na ang nakalista para sa urgent concerns. Ang mensahe: Urgent. To Mr. Francisco Estrella. The family you are planning to deal with, the Imperials, are publicly and cruelly abusing their house staff at their event right now in Tagaytay. If character and decency matter to your company, you should see this for yourself. Pinindot at sabay send. Naipadala na ang mensahe. Nasa sahig pa rin si Allison. Walang kamalay-malay na isang mensahe ang ipinadala. Isang mensahe na babago sa takbo ng kanilang buhay magpakailanman. Nakatayo si Sherwina sa harap ni Allison. Ano? Hindi ka patatayo dyan? Pulutin mo ang bawat piraso ng bubog. I want this floor spotless before I count to 3. 1, 2. Ngunit hindi niya na natuloy ang pagbibilang dahil isang malakas na ugong mula sa labas ang pumutol sa lahat. Huminto ang musika at natahimik ang mga bisita. Lalong lumakas ang ugong na tila mula sa isang eroplano na nagpayanig sa mga bintana ng hall. Ano kayang tunog yun? Is that a helicopter? Hindi. Mas malaki. Parang tunog ng eroplano. Anong kaguluhan yan, Sherwina? Ipa-check mo sa security kung ano yan. This is ruining the ambience of the party. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot. Tahimik at mabilis silang kumilos. Hinawi ang mga bisita para gumawa ng daan. Ang buong party ay natigilan at natahimik, maging si Sherwina. Sa gitna ng katahimikan, pumasok ang isang matandang lalaki, may tindig ng otoridad, si Francisco Estrella. Ang mga bulungan ay muling nagsimula. Ngayon ay puno na ng pagkamangha. It's him! It's really Francisco Estrella! Agad na nagbago ang anyo ng mag-inang imperial. Napalitan ng peking ngiti ang kanilang pagkainis at mabilis silang lumapit para salubungin siya. Mr. Estrella, what a wonderful surprise! We are so honored and delighted to have you here. Welcome, Mr. Estrella. Welcome to our home. Please, let me get you a drink. We saved the best champagne for you. Ngunit nilagpasan lang sila ni Francisco na parang hindi nakikita. Iniwang nakalahad sa ere ang kamay ni Sherwina. Nag-scan ng kanyang mga mata sa kwarto. Nang may partikular na hinahanap, ang paningin niya ay huminto sa gitna ng hall, sa sahig na puno ng basag at bubog at natapong alak at ang isang babaeng nakaluhod doon, nanginginig habang pinupulot ang mga ito. Naglakad si Francisco palayo sa mga imperial at diretsyong lumapit sa nakaluhod na si Allison. Huminto siya sa harap nito, nag-angat ng tingin si Allison at sinalubong ang mata ng kanyang ama. Tiningnan lang siya ni Francisco ang kalagayan ng anak at sa gitna ng katahimikan, inilakad niya ang kanyang kamay. Anak, tama na. Oras na para umuwi. Ang salitang anak ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Nangalaglag ang panga ng mga bisita. Nagyelong mga ngiti ni Narisa at Sherwina at si Dimple napahawak sa bibig, namumutla. Umiiyak na tinanggap ni Allison ang kamay ng kanyang ama.
Natahimik ang lahat sa salitang anak. Dahan-dahang tumayo si Allison sa tabi ng kanyang ama. Ang kahihiyan sa kanyang mata ay napalitan ng lakas. Si Sherwina ang unang nagsalita. Sinubukang gawing biro ang lahat. Very funny, Mr. Estrella. You have a very interesting sense of humor. Anak? Siya? Nakuha niyo po ba siyang anak-anakan for the slums? Is this for a charity project? Kasi kung oo, we're very supportive of that. Sherwina, stop it! You're embarrassing our guest. Mr. Estrella is just being kind to our help. Halika. Hoy, tumayo ka na maayos dyan. Magpasalamat ka kay Mr. Estrella sa pagtulong sa'yo. Hindi pa rin makapaniwala ang mag-ina, ngunit binasag ni Francisco ang kanilang pagtangi. Her name is Allison. Allison Estrella. Iniharap niya si Allison sa lahat. And she is not my anak-anakan. She is my daughter, my only child, the sole heiress to the entire Estrella group of companies. Isang malakas na bulungan at pagkagulat ang kumalat sa mga bisita nang malaman ang katotohanan. No! No! That's impossible! Nagpapatawa ka, hindi ba? She's a maid! Humarap si Francisco sa mga bisita. For the past few weeks, my daughter has lived under this roof, pretending to be someone she's not. Ginawa niya ito para sa isang personal at napakahalagang misyon. Isang pangako na kailangan niyang tuparin. Pagkatapos, bumaling ang kanyang mata kina Risa at Sherwina. And in those weeks, I have learned everything I need to know about the Imperial family. I learned about your character, or rather, your complete and utter lack of it. Mr. Estrella, sa tingin ko, isa lang itong malaking misunderstanding. Misunderstanding? Nalaman ko ang pang-aapi, ang mga walang tigil na insulto, ang pagkakait ng pagkain, ang pananampal at ang karumal-dumal na pagpapahiya na ginawa ninyo sa kanya. Ngayong gabi, sa harap ninyo lahat, you call that a misunderstanding? Doon na napagtanto ng mag-ina na hindi lang ito revelasyon kung hindi isang paghuhusga sa kanilang huling pag-asa, ang business deal. Mr. Estrella, please. It was a mistake. A terrible mistake. We don't know. Patawarin niyo ho kami. It was a test. Yes, a test. We're just testing her character to see if she was worthy of our trust. Pinapahanga lang namin kayo. Ang kanilang mga desperadong palusot ay sinagot ng isang malamig na ngiti mula sa matandang Estrella. A test. My company, the Estrella Group, does not do business with people who find entertainment in cruelty. We do not partner with families who have no honor, no decency, and no integrity. At bawat salita niya ay isang hatol sa Imperial Clothing. Therefore, effective immediately, any and all talks of potential partnership, investment, or deal between our companies are hereby terminated permanently. Itinaas niya ang kanyang boses para marinig ng lahat. And let it be known to everyone here tonight, the Estrella Group will never, ever be associated with the Imperial name. Yun na ang hatol na sumira sa kanilang reputasyon at kinabukasan. Sa gilid, nang hina si Dimple, ang kanyang mga pangarap ay biglang naglaho.
Inakbayan ni Francisco ang kanyang anak. Let's go home, anak. Sa tulong ng kanyang security, umalis sina Francisco at Allison. Nilagpasan ng mga tulalang sina Risa at Sherwina. Paglabas nila, naiwan ng mag-ina sa nakabibinging katahimikan. Sa gitna ng gumuho nilang party. Matapos umalis ni na Allison at Francisco, mabilis na nag-alisa ng mga bisita. Iniwan ng mga imperial na guho ang kanilang party. Ang dating masayang hall ay naging tahimik na saksi sa kanilang pagbagsak. It's over, Mommy. Umiiyak na sabi ni Sherwina. It's all over. We're ruined. Everyone will talk. We're laughingstock. All because of a maid. A maid who was a princess in disguise. We never stood a chance. Umalis din si Dimple, puno ng pagsisisi sa kanyang mga nagawa. Sa kanyang kwarto, sinundan siya ni Allison. Dimple, pagbukas ng pinto, nakita ni Dimple si Allison na puno ng pag-unawa ang anyo. Dahil sa matinding pagsisisi, lumuhod si Dimple. Miss Allison, sorry. I'm sorry sa lahat ng ginawa ko. Sa lahat ng masasakit na sinabi ko. Patawarin mo ko, pakiusap. Tinulungan siyang tumayo ni Allison. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. May naghihintay sa'yo at matagal na siya naghihintay. Gusto ka niyang makita. Dinala ni Allison si Dimple sa ospital kung saan nagpapagaling si Ami. Ang kanilang pagpasok, namulat ang mga mata ni Ami at nakita ang kanyang anak. Dimple, anak. Mabilis na lumapit si Dimple at niyakap ang kanyang ina. Nay, patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko sa pagtalikod ko sa inyo. I'm sorry, Nay. Hinaplos ni Ami ang buhok ng kanyang anak. Shh! Wala kang kasalanan. Ang mahalaga nandito ka na. Ang anak ko, nagbalik ka na sa akin. Tahimik na pinanood ni Allison ang kanilang muling pagsasama. Sa wakas, natupad na ang kanyang pangako. Ilang araw ang lumipas, nagkita sina Allison at JM sa isang coffee shop. So, kumusta na si Tita Ami? She's getting stronger every day. Lalo na ngayon, kasama niya na si Dimple. Sabi ng mga doktor, a miracle daw. That's good to hear. At gusto ko lang ulit mag-sorry, Allison. Properly. For everything. Pinatunayan mo na ang sarili mo, JM. You saved me that night. We're even. Ngumiti sila sa isa't isa. So, what's next for the billionaire Harris? Babalik ka na ba sa high society life? Parties? Fashion shows? And all that? Maybe. Or maybe, magfo-focus ako sa foundation. Tulungan yung mga taong katulad ni Nanay Ami at Dimple. There's a lot of work to do. If you ever need help with that, kung kailangan mo ng isang tagabuhat ng box or tagatimpla ng kape, I'd be happy to volunteer. Talaga lang ha? Natatawang sabi ni Allison. Hindi ko kalilimutan yan. Ang kanilang kwento ay nagtapos sa kapatawaran, paghilom at isang panibagong pag-asa. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.